Nung inalok nila na ako daw ay mag full time sa bundok, ang sabi ng mga anak ko na doon ka lang mamamatay, mama. Sa gitna ng pangakong proteksyon at maling paniniwala, isang ina ang muntik ng maligaw sa landas ng karahasan. Ngunit sa bawat iyak at tinig ng pag-asa ng kanyang mga anak, natagpuan niya ang lakas upang talikuran ang dilim, yakapin ang katotohanan at magsimulang muli para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Ako po si Maria Yolisita Ibanez. Nakatira po sa San Francisco, Quezon. Natulong po sa aking magulang, magtatabas, maggagamas ng bukirin namin. At ako na rin po ang tumutulong sa kanila sa pagsasaka ng mais at saka yung naganyog sila. Nakapagtapos ko ako sa San Rafael, Boreas. Pagkatapos ko ng pag-aral ng high school, nakapag-asawa ako ng taga Caloocan. Nagkaanak ako ng 4 at nabalo ako ay 36. Tapos kaya po ako nakapunta po sa karapatan, ng trabaho ng karapatan, sa kadahilanan ng yung pangalawa kong asawa ay lagi pong nambubugbuka sa akin. Tapos ilang beses ko na po siya nilayasan, nasundan pa rin po ako. Kaya nanghingi na po ako sa kinda Ma'am Jean ng tulong. Yun po, 2017, nung umpisa na po ako sa karapatan, magtrabaho sa kanila. Taga-asikaso ng mga kaso, ng mga pipis, yung nakakulong sa bigutan. Pag nag-hearing, ako ang inuutosan nila, mag-a-attend daw sa hearing. Tapos sa Mindoro po, nag-QRT ako doon. Region po ng karapatan ang kasama ko doon. Rally yun. Kasama mga kabataan. Nanunugod kami ng mga ano. Ang una pong nag-recruit sa akin si Jocelyn Gonzales. Tapos dinala ako dito kay Ma'am Jeneline Ditsuso. Yun po ang nag-recruit sa akin talaga. Tapos bawat nila lakad, kasama nila ako nung nag-full time na ako sa Karapatan Quezon. Tapos sila Ma'am Jeneline, yung may opisina baga sila sa Patanawan. 2023, ayun, inanuhan na po ako ng kaso. Kadahilanan may sinundo po ako na mga armado. Kaon lang po sa akin sa bundok kay si Ron na kami daw ay may susunduin. Yan, sumama po ako. Hindi ko naman akalain na yun ang sunduin namin ay yung namatay po sila si Kakin at saka si Karen. Dito sa Lopez, nung nagkakaso po ako, ay inaalok po nila akong umanib daw sa kanila. Sabi sa akin, ako daw po ay umanib sa kanila at dahil po daw ako ay may warrant. Kaya yun ang inaano nila, tinatakot, nananakot sila para sumama po sa kanila. Tapos, nung inalok nila na ako daw ay mag full time sa bundok, ang sabi ng mga anak ko na doon ka lang mamamatay, mama. Kaya ayaw ko na po sa kanilang magtitiwala kasi parang galit din ako sa kanila at inaano po ang mga kaisipan ng mga kabataan. Sabi ko sa kanila, kung ganyan na lang ay masuko na lang ako para walang problema. Kasi ma'am, mahirap pag nagtago. Naiyak yung bunso ko ay 15 pala ang yung bunso ko ay.